Kamusta, Cancers? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mong malaman ngayon. Sobra ng init guys, kaya mag-ingat at saka asahan nyo na yung kapalit ng tagtuyot at saka tag-init ay malakas na bagyo. Parte na talaga ng buhay natin yan, kahit yung lindol. Darating pa rin yan. Mas maigi na makakapaghanda ka para hindi ka magpapanik. At saka kahit hindi naman hulaan, kasi mararamdaman nyo naman yung pagbabago. Kahit gaano man kahirap ang pagdaanan natin sa taong ito, manatili pa rin tayong magtiwala kay God. Pero hindi pa magugunaw yung mundo natin guys ha, walang nakakaalam nun. Two of Wands, Page of Wands, Eight of Pentacles, Six of Wands, at Seven of Wands. Ang ipinapakita sa akin ng apat na cards na ito ay marami ka pang gustong mangyari sa buhay mo. Marami kang gustong baguhin at saka gustong tahakin na bagong direksyon. Pinapakita yung pagsusumikap mo, yung pagkakaroon ng communication, teamwork sa katrabaho o kaya kapwa. Nakadalawang cards ka na ma-achieve mo yung mga bagay na plinano mo or gusto sa buhay. At ang isang card na Seven of Wands ang nagsasabi na kapag na-achieve mo yung mga goals mo sa buhay, kailangan mo tong protektahan. Makinig ka sa opinion, hindi naman yun masama, pero kailangan mo pa rin magkaroon ng sariling desisyon. Lalo na't kung ang ilan sa inyo may sitwasyon na nadadamay ka o nasisisi sa karir mo man yan or sa negosyo. Mas gamitin mo yung isip mo para makaiwas ka sa sitwasyon na hindi ka naman kasali. Kasi merong mga tao na gustong sirain yung reputasyon mo, lalo na't magaling ka sa karir o kaya sa negosyo. Ang ilan sa inyo sa karir o kaya negosyo, meron kang pinagpipili ang dalawang bagay na mas magpapaunlad sa iyo. At saka i-motivate ang sarili sa career or negosyo sa kung ano yung gustong pag-aralan, matutunan, o kaya yung magkaroon ng expansion sa negosyo. Kaya ka nagiging matagumpay sa career o negosyo kasi andun yung focus mo, passion, at saka magaling ka rin na leader. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon, kaya kailangan nyo itong pag-usapan na kailangan ng stability, respeto, at saka yung pagiging open sa relationship. At kung nilet go ka na ng person mo, inabandon na ka, sagot na rin niya yon sa mga tanong mo. Ang ilang single naman ay unti-unti mo natatanggap yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Pero nagiging alerto ka na at saka nakikinig ka sa advice ng iba or experience ng iba. Merong potential person na magpapakilig sa'yo at magkakaroon kayo ng relasyon. The Tower, Seven of Cups, Nine of Wands, at Eight of Cups. Itong mga cards na ito ang nagpapakita na meron talagang connection o relationship na hindi talaga maayos-ayos. At ang advice ng cards ay mas bigyan mo ng halaga yung honesty sa sarili. At saka kung ano ba talaga yung priorities mo. At saka ang ilan sa inyo may mga plano na hindi na nag-work. Kaya ikaw na mismo yung aalis sa sitwasyon.
Ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng problema sa emosyon, kaya pati yung financial mo ay nadadamay din. At saka ang ilan sa inyo nagkaroon ng poor financial decision na nagtiwala ka sa kapwa patungkol sa financial. At ang advice ng cards ay maging maingat sa mga pagdedesisyon para yung financial mo ay maging stable. 3 cards na yun nagsasabi niya na maging maingat. Ang ilan sa relationship, kahit dito pinapakita na meron kayong problema ng person mo. Naka-2 cards ka na may kakulangan sa communication. Meron kasing person na mahirap kausap or hindi mo makausap. At ang advice ng cards ay obserbahan mo yung relasyon nyo ng person mo kung safe ka pa ba. Kailangan kasi sa relasyon yung magbe-benefit kayo pareho, na healthy yung relasyon, spiritual at mental. Ang ilang single naman ay nagbabago yung mga decisions mo or pananaw pagdating sa love. Healing pa lang ang nangyayari para sa ilang single. Kasi ang ilang single, kaya hindi ka muna naghahanap ng karelasyon kahit na merong mga person na nagpapakita ng interest sa iyo. Iniiwasan mo na maulit kung ano yung nangyari sa nakaraan. Yung pagpapahinga ay makakatulong sa iyo. At saka, kung ready kang makipagrelasyon, yun naman din ay makakatulong sa iyo para sa future. Para mas lalo mong makilala yung feelings ng ibang kapwa at saka magpatuloy ang magandang bubuing relasyon. Base sa booklet, itong card na ito, kung feeling mo hindi nasusuklian yung pagmamahal or hindi ka na-appreciate, humingi ka ng suporta or magdasal kay God. Kung ano ba yung kailangan mo or gustong magkaroon ng katuparan. Itong card na ito ang nagsasabi na kapag natutunan mo na kung ano yung trato ng kapwa mo sa iyo, hindi ka na nila makakayang makontrol at sila mismo yung magre-release sa iyo. Itong next card naman, ang ibig sabihin, meron kang power or kakayahan na para maging positive o magkaroon ng positibong pagbabago ang buhay mo. Itong card naman na ito ay mensahe ng spirit guide mo or ng mga mahal mo sa buhay na namayapa. Na wala ka dapat ikatakot or ikabahala sa nangyayari sa buhay mo. Pinapaalala na ang problem ay lumilipas. Manatiling kalma para maging tama yung mga choices mo. At saka ang ilan kasi sa inyo, base na rin sa mga cards, naka-4 na cards ka na merong unhealthy na sitwasyon na kinasasangkutan ka. Pwedeng career, financial, or love life. The Sun in reverse, the World at 7 of Pentacles. Nagkakaroon ng delay sa situation mo kasi ang ilan sa inyo ay meron ka pa ring takot at saka hindi mo pa kaya mag-enjoy. Ang advice ng cards na ito na kaysa damdamin mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, huwag mag-give up, mag-move forward sa mga challenges na kinakaharap para hindi rin madedelay yung mga blessings na nakalaan para sa iyo. Mas bigyang halaga yung nangyayari ngayon. Ang ilan sa inyo dahil sa panahon, may mga nauudlot kang
gawain or nakasanayan. At ang ilan naman sa inyo sa kalusugan ay magkakaroon ng recovery pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakasakit. Dalawang cards na yun nagsasabi niyan para sa improvement. Ano man ang estado ng koneksyon o relasyon, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao or sa person. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon na ng pag-uusap kung ano yung dapat nyong tahakin sa relasyon. At saka dahil nga sa nagkaroon kayo ng iba't ibang problema ng person mo, hindi agad-agad ay nagkakaroon ng solusyon yung problema. Nasa proseso pa. Ang ilan kasi sa inyo nag-hold on pa sa relasyon, ang iba naman ay nag-let go na. At para sa ilang single, mas matatag ka na ngayon at saka aware ka na sa kung ano yung mga gagawin mong desisyon para sa love. At saka ang ilan sa inyo, aware ka na rin na kahit na kinikilala mo pa lang yung person or maging magkarelasyon kayo, klaro na sa isip mo kung ano yung hinahanap mong relasyon. Alamin naman natin yung final message para sa mga Cancers. King of Swords. Pinapakita na rito sa card na ito na magiging matapang ka na at matatag sa mga decisions mo sa buhay. At saka kung ano man yung mga nangyaring trials sa buhay mo, makikinabang ka. May magandang epekto ito sa'yo sa future. Naka-2 cards ka na para sa wag mag-give up. At itong message ng guide mo ay mag-slow down ka. Take your time. Naka-3 cards ka na para sa hindi pagmamadali sa sitwasyon. At magiging ready ka na rin sa mga opportunities, chances na darating sa buhay mo. At kung anong nakalaan na para sa iyo ay para sa iyo, darating ito sa tamang panahon na hindi mo inaakala.